Amazing grace, unending love, amazing grace. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O purihin ka, Panginoon Diyos, pasalamatan ka. Habang kami mahihinga, Panginoon, hindi kami magsasawa, Panginoon, na Ikaw ay aming pasalamatan. Sa lahat ng mga biyaya mo, sa lahat ng mga pagkakataon, na paulit-ulit mong ipinagkakatiwala sa amin sa bawat araw, sa bawat oras ng aming mga buhay, Lord. Salamat, Panginoon, mali sa pagtitiwala mo sa amin, Lord. Hindi man kami katiwa-tiwala, Lord. Napakalaki ng tiwala mo sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon Diyos, dahil hindi man kami kamahal-mahal, Panginoon, dahil kami tao makasalanan. Na alam namin, Panginoon Diyos, kung ang mabuti, ngunit ang nagagawa pa rin namin ay ang pagsuway sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat, Dino Diyos, sa pagpapatawad mo, Panginoon, na sa bawat paghingi namin ng kapatawaran ay laging nakalaan ang pagpapatawad mo sa aming Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, Lord, tanging sa iyo namin lahat, ibinabalik ang 100% pasasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong karangalan, Lord, ngayon at magpakailanman. Panginoon Diyos, dalangin ko po sa oras na ito, na ang banal mong Espiritu na kanina pa lamang ay narito na, Lord. Patuloy mo kaming gabayan, patnubayan, huwag mo kaming iiwanan, Lord, lalo na sa bawat laban ng buhay namin. Lord, dalangin ko, Diyos, ang lahat ng narito, Panginoon, ay patuloy mo lukuban ang kapangyarihan mo sa pamamagitan po ng banal mong Espiritu. Tulungan mo ng bawat isa na narito, O Diyos, ano man ang kanilang problema, ano man ang kanilang pagsubok, kung meron may karamdaman, Panginoon Diyos, kahirapan sa buhay, Lord, we believe in you, Lord, that you are the God, that nothing is impossible, O God. At dalangin ko, Panginoon Diyos, patuloy na mapuksan ang isip at puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Malaya ka nawang makakilos, Panginoon, na sa pamamagitan muli ng abang lingkod, na inutusan mo para gamitin mo, Lord, sa gabi mong ito. Gamitin niyo po nawa ako aayon sa iyong banal na kalooban. Mightily and boldly, O God. Isinusuko ko ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon, dahil walang ibang nakakakilala sa akin, Panginoon, ang higit pa kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang pumili, tumawag sa akin, Lord. Gamitin niyo po ako bilang alulod, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga salita, Panginoon, na ang sino mang makikinig, magsasabuhay, Panginoon, ng iyong mga salita ay nakatitiyak na pagpapalain mong ganap sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. At Lord, sa oras dito, dalangin ko, basbasan at pagpalain mo po, Panginoon, ang salita na aming pagsasaluhan sa gabi pong ito. Samahan mo ng tanda-himala kapangyarihan sapagkat naniniwala kami, Panginoon. Ito'y salita mo, Panginoon, at nakatitiyak, Panginoong Diyos, na sasamahan mo kami, Panginoon, mula sa simula hanggang matapos ang buhay namin, Panginoon. Ang salita mo ang pangahawakan namin, ang mga pangako mo, Diyos, wala nang iba pa, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi kong ito, dalangin ko na pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo kami, Panginoon, sa gabi mong ito, sa ngalan mo, Jesus. Amen at amen. To God be the highest glory, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas na malakas. Praise God. Hallelujah. At bago po kayo umupo, samahan niyo muna ako sa pagbabasa mula po sa aklat ni Job. Ang sabi po dito, mga kapatid, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay umarap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig.
Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? O inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-ari-ari niya? Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin nyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang mabuting balita, ito po ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon! Yung malakas na malakas! Thank you, Lord! Hallelujah! Sige po, una po tayo lahat mga kapatid ko kay Kristo. Thank you, Lord. Sabi ko nga po, ito po ang unang taon na ako po ay humayo dito sa inyo ng January. Amen? Kasi kadalasan mid po ako ng mga taon eh. Amen po? Pero thank you, Lord, kasi nga, sabi ko kanina sa prayer ko, napakalaki ng tiwala sa atin ng Diyos. Amen? Na kung saan mga kapatid ko kay Kristo, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay ni Job na dapat nating tularan. Amen po ba? Kasi mga kapatid, marami tayong mababasa at matututunan sa Biblia at sa pamamagitan ng mga karakter doon, maraming gustong ituro sa atin si Lord. Amen? Kaya sa gabing ito, sabi mo sa katabi mo kapatid, makinig kang mabuti. Huwag mo muna akong kalabitin. Amen? Kasi lagi ko sinasabi, wala na bang ibang mas mahalaga kundi salita ng Diyos. Kahit ano pang sabihin ng katabi mo, mga kapatid ko kay Kristo, si Lord pa rin ang pinakamahalaga. Amen? So mga kapatid, napakaganda po ng ating binasa kasi nagulat po ako dahil si Lord, no, tinatanong pa si Satanas kung anong ganap mo. Amen? Anong ganap mo ngayon? Amen? Ang sabi si Satanas, pabalik-balik ako sa mga sulok ng daigdig. Amen? At ang napakaganda, ang napansin ko ay ang sabi ni Lord na sinabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Grabe, no? Tayo ko kaya, kapansin-pansin tayo sa harapan ni Lord. Hello? Kumbaga sa ano proud na proud si Lord na ipakilala at sabihin kay Satanas na napansin mo ba, nakita mo ba ang sabi, si Job ay gumagawa ayon sa kabutihan ng ating Panginoon. Sumasamba, gumagawa ng mabuti, umiiwas sa kasalanan. Amen po? Kaya tayo din mga kapatid ko kay Kristo, kapag tayo ay umiwas sa kasalanan, gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak ako, magiging sikat tayo sa harapan ni Lord. Gusto niyo po yun? Pumalakpakan, gusto magpasikat kay Lord! Amen! Glory to God! Magpasikat kay Lord 2025. Bakit? Marami tayong kapalpakan ng 2024. Amen? Tatanungin ko kayo, lahat ba ng preacher na tumayo dito, lahat na nabanggit nilang mga utos, salita ng Diyos, ay nagawa na natin? Hindi. Kaya ngayon 2025, ito'y malaking hamon sa atin. Magpasikat naman tayo kay Lord. Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo kapatid. Magpasikat tayo kay Lord. Amen? Alam niyo po, itong topic na ito, actually, October ko pa po ito i-reveal sa akin ni Lord. Bakit? Kasi po, ito po yung bagyo na Christine, na napakaraming naapektuhan, bumaha, etc., etc. Isang araw ng umaga na yun, grabe na po yung lakas. Eh dahil nasabi kapag lingkod ka, walang atrasan, amen? Isang pari po ang nag-chat sa akin, Webes po ito. Ang sabi niya, good morning, Sister Babes. Sabi ko naman, Father, good morning po. Ang sabi niya, tuloy ba ang prayer meeting mamaya? Ang sagot ko kay Father, of course, Father. Bakit naman? Hindi matutuloy. Eh, may bagyo, ang lakas. Malayo ka, Laguna nga, si Brother Jonathan Cavite. Sabi ko, Father, hanggat hindi nahahati ang daan papunta sa inyo, tutuloy kami. Amen?
Alam niyo yung sagot niya? Ay, sige, Sister Babes, i-chat ko na yung GC, may gawain tuloy. Amen? Sabi ko, ay, grabe si Father. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, maya-maya, si Brother Jonathan, nag-send ng video. Baka na yung dadaanan niya. Sabi ko, Brad, tutuloy ka ba? Eh, paano ko tutuloy? Baka na wala akong masakyan. Ikaw, mag-isip na kung tutuloy ka. Sabi ko, Lord, mapapahiya ako kay Father. Amen? So, nag-iisip ako, maya-maya, binuksan ko po yung laptop at ang may napanood po ako doon, eksakto, magpasikat sa Showtime. At ang nag-perform si Ann Curtis. So, sabi ko, wow, ang galing. Pero ang napasin ko doon, ang lakas ng message ni Lord. Dahil yung mga tao nagsisigawan si Ann Curtis, grabe yung ginagawang pasikapin yung kanyang talent. Bakit? Para lalo siyang matanyag. Para lalo siyang makilala na yung hindi niya kayang gawin, gagawin niya. Makilala siya at makuha yung pinaka-grand prize. Amen po? Alam mo sabi ni Lord, tignan mo nga yan. Kung yan, the show must go on kahit may bagyo. Yung mga tao na yan, hindi lang taga-showtime, pero nagpuntahan sila live. Kayo pa kayang mga lingkod ng Diyos. Alam mo, palakpakan natin si Lord. Alam mo, sabi ko, Lord, tutuloy ako. Sabi ko kay Brother Jonathan, okay. Kahit hindi ka tutuloy, tutuloy ako. Eksakto, si Brother Jonathan pa lang naka-assign na mag-talk. Kaya lang nung nag-chat siya kay Sister Lim, umokay Sister Lim kasi wala na masakyan. So si Sister Lim ang tatayo. Hanggang sa nakarating po ako doon mga kapatid ko kay Kristo, sabi ni Father, Sister, isang tanong, isang sagot, tuloy ba talaga? Sinet ko po na nasa bus na ako, Father, nag-selfie ako, nasa bus na ako tuloy. Kasi Father, may napanood ako, kung ang mundo magaling magpasikat sa mga tao, kami pa kaya mga lingkod, gusto ko magpasikat kay Lord. Sabi ni Father, Amen! Palakpakan natin si Lord! Kaya ngayon sa gabi nito, ito magiging hamon. January 2025, kung tayo na nakaraang taon, marami tayong sablay, marami tayong hindi nagawaan sa kalooban ng Lord. Kapatid, hindi tayo inuutusan ni Lord na magpasikat, pero kapag tayo ay gumawa ng kalooban niya, nagiging sikat tayo sa harapan ng Diyos. Katulad ni Job. Palakpakan muli natin ang Panginoon ngayon. Ayan, di ba? Showtime, praise the Lord. Yan yung mga nagpapasikat eh. Ngayon, ang dapat nating tularan upang maging sikat tayo kay Lord ay walang iba kung hindi si Job. Amen? So, ngayon, bilang Kristiyano, papaano tayo magpapasikat kay Lord? Gusto niyo mo magpasikat kay Lord? Ang hihina, yung iba hindi nakasagot. Gusto niyo magpasikat kay Lord? Ito po ang dapat natin gawin, mga kapatid ko na. Upang maging sikat tayo sa harapan ng Panginoon, kailangan maging matatag tayo sa pananampalataya. Amen mo ba? Kasi ang sabi po dito sa 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Utos yan. Gusto natin maging sikat? Eh di dapat maging matibay, matatag ang ating pananampalataya. Amen? Balikan natin si Job, mga kapatid ko kay Kristo. Si Job kaya siya ipinagmalaki ng Diyos kay Satanas kasi alam ni Satanas na matatag si Job. Amen? Kaya kapag may pagsubok, huwag nating aayawan. Kasi ang laki ng tiwala sa atin ni Lord eh. Kaya ipinahintulot yan kasi alam ni Lord, kaya. Amen po ba? Pati na may katabi mo, sabi mo, kapatid, matatag na ba yung pananampalataya mo? Anong sagot? Pag hindi nakasagot yan, ewan ko lang. Amen? Parang nagdadalawang isip pa siya. Matatag na nga ba? Amen? Kasi si Lord, 100% guaranteed. Sure na sure siya, kaya nga pinahintulutan niya, pumayag siya subukin ni Satanas eh. Kasi kung hindi sure si Lord, hindi siya papayag. Amen? Kaya pag may pagsubok tayo, mag-anak tayo, ay Lord, ipinagkaloob mo ng pagsubok na ito, ang laki ng tiwala mo sa amin. Amen mo ba? Hello? Kaya nga, ano nangyari, di ba? Sinubok nga si Job. Amen? Na sa pamamagitan ng pagsubok na yon, kahit na ang ginamit
yung asawa. Amen? Nang sabi, di ba? Sumpain mo na yan. Yung Diyos mo na yan. E tinan mo, sabi po ito. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Bato-bato sa langit ang tatamaan manahimik. Amen? Minsan, aminin natin bilang tao, ang lagi natin gusto, puro blessing. Answered prayer, pagpapala. Pag hindi tayo pinagpala sa martirya na hinihingi natin, nalulungkot tayo. Amen? Yung iba, pag sunod-sunod na yung pagsubok, ano ba to? Mula na nag-amazing ako, puro na lang pagsubok, pagsubok, pagsubok. Amen? Tularan natin si Job. Maging matatag po tayo sa pananampalataya. Kasi alam natin na hindi tayo excuse sa mga pagsubok ng buhay. Amen po ba? Wala pong Kristiyano, walang taga-amazing na hindi matatag ang pananampalataya. Amen! Pumalakpak ang matatag na ang pananampalataya. Sumigaw ng hallelujah! Ayan, amen! Kasi nga mga kapatid, grabe po ang pagtitiwala ng Diyos kay Job. Na kahit na si Job, tingnan mo nawalan. Kasi kung mababasa po natin yung chapter 2, na kung saan nawala po yung kanyang mga anak-anak, yung kanyang mga hanap buhay, yung kanyang mga kayamanan. Pero tignan mo, hindi pinanghinaan si Job eh. Amen po ba? Naging matatag siya. Hello? Kaya minsan tayo, pansinin nyo, kapag tayo sunod-sunod yung pagsubok ng buhay, ako po naalala ko nung narinig ko po ito kasi sa preacher. Ang sabi niya, pag naglingkod ka, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Tama naman, amen? Ang thinking ko dati, nung hindi pa po ako matured, sabi ko, bakit ganun? Mula na nag-12 ako, ang dami kong pagsubok. Mula na naglingkod ako, bakit sunod-sunod? Habang lumalapit ako kay Lord, habang nakikinig ako ng salita ng Diyos, unti-unting binuksan ni Lord yung isip ko at puso. At doon ko nalaman na ang bawat pagsubok, kapag napagtagumpayan mo, may pagpapala. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord! Kaya magkakapag ko kay Kristo, kahit na si Job, sa isang idlat na wala ang lahat, nagpakatatag pa rin siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, maging matatag ka lang. Kahit ang daming unos sa buhay natin. Amen? O, sabi mo sa katabi mo ulit, kapatid, gusto mo maging sikat? Magpakatatag ka. Amen? Bakit? Kasi nakikita tayo ng Diyos eh. Ako po, tanda-tanda ako, sabi ko nga, nung panahon na kasagsagan ng bago-bago pa lang ako, dahil bago pa lang akong preacher, biruin nyo, umihihi po ako ng dugo. Kada hihi ko, talaga naman. Although sabi ko nga, Lord, alam ko wala kang lingkod na pinabayaan. Amen? Pero hindi po yun ang naging susi para umayaw na ako mag-talk. Kasi yun nga yung challenge eh. Kung may karamdaman ka, maglilingkod ka pa rin. Amen? Alam nyo, 2 buwan. Kada hihi ko, merong dugo po. Umiiyak na ako, pero sabi ko, Lord, hahayo pa din ako. Mamamatay akong naglilingkod. Sa loob ng 2 buwan, pagkatapos ng sumunod na araw, yung aking karamdaman na yon, bigla pong nawala. Amen? Eh kung sumuko ako, kung hindi ako naniwala sa Diyos, kung hindi ako naging matatag, walang sister babes. Wala akong ipapatotoo sa inyo. Amen po ba? O kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpakatatag ka lang. Dahil magiging sikat din tayo kay Lord. Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Hallelujah! Pangalawa, mga kapatid, bilang Kristiyano, paano tayo magpapasikat kay Lord? Ito po, maging tapat. Taas ang kamay dito ng tapat na. Kunyari. Hello? Amen? Sabi nga, maging tapat o faithful. Kasi si Job, pinakita niya, naging tapat po siya sa harapan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa.
sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng pagsubok, naging tapat si Job. Kaya kung gusto natin maging sikat kay Lord ngayong 2025, please lang, maging tapat na tayo. Amen? Tanungin mo ulit ang katabi mga kapatid. Maging tapat na tayo kay Lord, ha? Tingnan niyo po, ang sabi ko dito, anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Amen po ba? Ulitin natin, Lord, maging tapat kami sa iyo. Tulungan mo kami. Bakit? Alam sa totoo lang, yung mga kaibigan ni Job, nagalit si Yahweh. Kasi dinadamayan nga si Job, pero hindi naman na sinabi yung katotohanan. Kaya tignan niyo po, ang sabi po doon, matindi ang galit ko sa iyo, sabi po doon sa isang kaibigan ni Job. At sa dalawa mo pang kaibigan, kasi tatlo yun sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. Kahit gano'n yung pinagdaraanan ni Job, sa katotohanan pa rin si Job naging tapat pa rin siya sa harapan ng Diyos. Bato-bato sa langit ang tatamaan, manahimik. Minsan, sasabihin natin, Lord, dapat ako sa iyo. Pero totoo, sa tao pa lang Sa kapwa pa lang natin, hindi tayo nagiging tapat. Hello? Aminin. Amen? Kasi tingnan nyo, si Job, kahit na may pinagdaraanan siya, nagdaramdam siya, nasasaktan siya, sinasabi niya kay Lord. Amen? Tayo pag nasasaktan, may narinig tayo sa ating kaibigan sa kumare. Minsan, in denial tayo Okay lang yun. Minsan pag nakita mo pa, ngiti-ngiti ka, pero pag talikod, ang dami mong sinasabi. Hello? Tama, mali? Tama. Minsan umaatin tayo ng prayer meeting, minsan hindi tayo nagpapakatotoo. Kahit na dapat iiyak na natin kay Lord, sabihin na natin lahat ng problema, ayaw natin sabihin kay Lord. Amen! Kaya na minsan kahit na sa tao na lang. Sabi nga minsan, nagkukwentuhan po kami. Kung ikaw ay lagi nagpapakatotoo at sinasabi mo sa kapwa mo yung iyong pinagdaraanan, malalaman niya yun tama? Sabi ko nga, minsan isang araw, nung ako po ay merong dinahin sa isa kong ka-preacher, sabi ko, meron akong problema kasi dati lagi lang ako, okay lang, kasi hindi po ako nagsasalita. Tinatago ko po yung nararamdaman ko, tinatago ko yung pinagdaraanan ko, kasi nga, sabi nga, kailangan hindi halata sa'yo, amen? Pero dahil kapag meron kang kaibigan o kasama sa paglilingkod, kailangan maging tapat ka amen? So dinahin ko sa kanya, sinabi ko ganito. Sabi niya, Diyos ko, yan ang palang problema mo amen? Binigay niya yung kailangan ko, amen? Kung hindi ako hindi ako nagpakatotoo, tutulungan niya ba ako? Hindi. Ganyan din kay Lord. Minsan, kahit na sinasabi na ng Panginoon, sabihin mo lahat sa akin, katulad ni Job. Dumaing siya, umiiyak siya, nagtatampo siya. Pero mga kapatid ko kay Kristo, nagpakatotoo si Job. Amen po ba? Tayo minsan ganyan. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi tayo nagiging tapat. Amen? Sasabihin natin tapat tayo kay Lord, pero pagdating sa ating kapwa, nagsisinungaling tayo. Taas ang kamay dito na hindi na nagsisinungaling. O diba? Paano tayo magiging tapat kay Lord? Paano tayo magiging sikat? Hello? Kaya na ito yung challenge. 2024 na. 2025 na. Yan, ayaw iwanan yung 24. 2025 na. Amen? Kailangan kung ang dami natin nagsinungaling tayo ng nakaraang taon, ang dami natin hindi tayo naging tapat sa kapwa at sa Diyos. Ngayong 2025, Lord, tulungan mo ako maging tapat na ako. Amen? Lord, tulungan mo ako na hindi na ako magsinungaling. Hindi lang naman yung katapatan sa pagsisinungaling. Minsan, sa pananampalataya natin. Minsan, pag may gawain. Amen? May mga umabsent. Tanong mo may katabi mo, sabi mo, kapatid, lagi ka bang present? Anong sagot? Parang ang hina. Anong
po, kung tapat tayo sa Diyos, pinapractice natin sa prayer meeting. Pinapractice tayo sa pananampalataya, ano yun? Alam natin na every Saturday may prayer meeting, kaya nung minsan ganito eh. Sister Fe, hindi ako makaka-attend kasi bigla ako may dumating na bisita. Amen? Pinagpapalit na agad si Lord. Amen po ba? Kung tapat ka kay Lord, yung bisita mo, isama mo sa prayer meeting. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. E minsan, gagawa tayo ng alibay. Magsisinungaling pa tayo. Amen? Nakakatuwa, may mga kabataan dito. Nakaraang taon, wala to, no? Amen? Kasi bagay, hindi naman ako lagi nandito. Pero natutuwa ako pag may mga kabataan. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Wala sa edad yan. Kailangan pantay-pantay tayong lumalapit kay Lord. Amen? So mga kapag ko kay Kristo, uulitin ko, dapat bilang mga Kristiyano, gusto natin maging sikat sa harapan ng Diyos, maging tapat tayo sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin. Amen po ba? O sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gusto mo magpasikat kay Lord? Maging tapat ka na ha. Please lang. Amen? Kasi may mga kapag ko kay Kristo pagdating sa tungkulin. O yan. Kasi kahapon, ang gospel po tungkol sa pagtawag sa 12 alagad. Tama? At ngayon, patungkol sa paghayo, pagpapalaganap ng mabuting balita na sa pamamagitan siyempre ng mga lingkod ng Diyos. Amen? So itong kagandaan, bilang mga lingkod, dito tayo tinatest ni Lord eh. Dapat maging tapat tayo sa mga tungkulin na ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya lang bato-bato sa langit ang tatamaan manahimik. Amen? Minsan alam natin yung duties and responsibility natin, pero marami minsan hindi ko sinabing lahat. Amen? Hindi gagawin kung ano yung dapat gawin. Doon pa lang hindi ka na honest eh. Doon pa lang hindi ka na tapat eh. Amen po ba? Hello? Minsan gagawa ka pag may nakakakita na. At least ginagawa ko to. Ito yung responsibilidad ko. Pero pag walang nakakakita, bahala sila dyan. Masusunod na lang ako. Hello? Tignan niyo mga kapatid. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So may nakakakita sa wala, gawin natin kung ano pinapagawa ni Lord. Kung ano yung salita, kung ano yung utos ng Panginoon, isabuhay natin. Minsan dito lang tayo mabuti sa gawain ng Diyos. Pero pag nasa labas na, pag nasa ating mga tahanan na, doon na magkakaalaman kung totoo tayo sa harapan ni Lord. Hello? Dito ang bait-bait, nakangiti. Amen? Alam mo, hindi makabasag pinggan. Pero pag nasa bahay na, amen? Dumadating sunod sa problema. Hallelujah, doon mo na makikita kung nagiging tapat ka pa rin sa pananampalataya mo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Pumalakpak ang mga gusto magpasikat kay Lord. Kailangan maging tapat po tayo. Amen? Pangatlo, mga kapatid, kung gusto natin maging sikat, magpasikat kay Lord, dapat wala po tayong takot or no fear. Tasa kami dito na wala ng takot. Galing talaga ni Lord, no? Amen? Hallelujah. Kaya pala ito yung pinagawa sa akin ng Lord. Kasi mga kapatid ko kay Kristo, sa totoo lang, si Job napakaganda talagang tularan kasi wala siyang takot. Biruin mo, nawalan siya ng kabuhayan. Amen? Pero hindi siya natakot. Amen? Nawalan siya ng mga anak. Hindi siya natakot kasi ang ganda ng sinabi eh. Kailangan kung ikaw bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, wala kang pagdududa. Hindi mo dapat pagdudaan ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Amen po ba? Kaya mga kapatid ko kay Kristo, dito pumapasok yung pananampalatayang may kalakip na gawa. Pangalawa, sabi nga si Job, hindi siya sumuko, hindi siya umurong hindi siya umayaw. Sabi, no retreat, no surrender. Nandito na rin lang tayo, nakikinig, isang buhay na natin, kahit ang dami pang struggle sa buhay. Amen po ba? Ang sabi po mga kapatid, itong gawin natin, panalangin, kasi prayer is the most effective weapon of all the trials we experience in life.
makaramdam ng takot. Kasi yun ang ginagawa ni Job. At ang sabi mga kapatid ko kay Kristo, sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang ibig sabihin lang yan, ayaw ni Lord na tayo po ay natatakot. Bakit? Kapag kasama natin si Lord, bakit tayo natatakot? Hello? Sino dito na nawala na ng ari-arian? Yung talagang lahat wala na. Wash out, katulad ni Job. Kabuhayan. Amen? Alam niyo kaya maraming taong takot? Takot mawala ng anak buhay. Takot mawala ng pera. Kaya hindi makapunta kay Lord. Hindi niya binibigyan ng pagkapanahon ng Diyos. Hello? Kaya maraming walang panahon kay Lord. Bakit? Takot. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang takot? O ang taray niya? Amen? Amen po ba? Mga kapatid ko kay Kristo, maraming takot maiwan. Tingnan mo si Job. Si Job hindi natakot kahit nawala yung mga anak niya eh. Namatay lahat eh. Tayo minsan, aso pa lang, pusa pa lang. Pag iniwan, iniiyakan. May kilala akong ganyan eh, preacher pa man din. Hindi ko nasasabihin kung sino. Amen? Binigay na yung pusa. Binawi. Bakit? Iyak nang iyak. Hindi niya matanggap. Amen? Mga kapatid, ilagay natin sa isip at puso natin. Lahat tayo iiwanan at iiwanan ng mga kasama natin sa buhay. Amen? Para bandaan lang po, isang pitik lang, lahat nawala eh. Amen po ba? Kaya huwag tayong matakot. So what yung iba? Takot mawala ng ano, asawa. Kaya kahit mali na yung pinapagawa, gumagawa mo rin, gagawin ko rin, susundin ka na bakit? Ayoko mawala ng asawa. Kailangan akong ganyan eh, sa dati kong buhay. Sabi ko, nagtutulong yung asawa mo, sinusuportahan mo ba? Sabi niya, ayoko mawala ng asawa, o sige, magsama kayo sa bilibid. Amen? Mali na yung pinagawa. Amen po ba? Maraming ganyan. Minsan hinahadlangan ng asawa, umati ng prayer meeting. Anong gagawin? Susunod na lang, bakit? Kasi baka iwanan ako ng asawa ko. Oh, di ba? At naalala ko na naman si Sir Bing. Si Sir Bing kasi, matagal ko rin kilala. Pag nasa-sharing kami, kahit yung asawa niya kilala ko na. Natutuwa lang kasi pag nandun ako dati-dati, napakatahimik mo. Kaya kinakabahan ako. Sabi ko, baka bigla tapos magsalita na hindi maganda. Kasi minsan nakikitulog ako doon. Pero alam nyo, nung minsan sabi nga ni Sir Bing, alam mo Mars, nang naranasan ko dati kay pare mo, binabatuhan ako ng kawali, etc. Ang sabi niya, di bali nang mawalan ako ng asawa, wag lang ang Diyos. Ano nangyari? Hindi ang asawa niya nanatili sa kanya. Amen? Na isasama niya pa sa gawain na meron pa po sa Eldorado at nagiging service niya pa. Andun yung support. Amen? Eh kung nagpadala siya, kasi ginagamit yung mga mahal natin sa buhay ng demonyo. Amen po ba? Eh huwag tayong matakot. Amen? Sabihin mo sa katabi mo yung kapatid. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kumalakpak ang mga hindi natakot na wala ng pera. Ayun, thank you Lord. Ngayon mga kapatid ko kay Kristo, saan patakot ang maraming tao? Mawala ng mga mahal sa buhay. Yung literal na namatay, amen? Huwag tayo matakot doon. Kasi ako, personally po, takot ako dati. Mawala yung magulang ko, mamatay ako. Pagdating sa mga kamatayan, ayoko pinag-uusapan niya, ano ba? Kinikilabutan ako, tigilan mo nga ako. Takot ako eh. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Amen? Pero nung habang tumatagal, hindi na ako natatakot. Pinag-uusapan naman namin yung kulay ng ataon ko eh. Kasi gusto ko pink. O diba? At sabi ng anak ko, ano ka ba naman? Bakit yun ang mga gusto mong pag-usapan? Bakit anak? Mamamatay ako. Gusto ko maganda yung ataon ko, pink. Amen? Eh sa dati kong buhay, hindi ko mababanggit yun. At sabi ko kay Lord, hindi ko kaya. Mawala yung magulang ko, huwag mo munang kunin. Eh halos magkasunod na matay. Amen? Kaya ngayon, wala na akong pakialam kahit na wala akong asawa, hindi ako takot eh. Amen? So, ba't kung walang asawa? Eh, dyan naman si Lord. Amen? Walang takot. Kasi nga katulad ni Job, na wala ang kanyang mga anak. Pero mga kapatid, hindi siya natakot.
Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, now you know. Gusto mo maging sikat? Huwag kang matakot. Amen? Kasi iba kahit 90 years old na, 100 na yung nanay. Lord, wag mo muna ko na yung nanay ko. Diyos ko po, hirap na hirap na si nanay. Amen? Pinagpipray pa rin, wag mo nang kunin. Pagpahingay na natin. Amen? Amen po ba? Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo. Sabi po, pinagit ko na pala. Sabi po mga kapatid, tayong lahat, kaya tayo binibigyan ng Diyos sa Espiritu ng katapangan upang ano man ang ating pagdaraanan sa buhay, hindi tayo nakakaramdam ng takot. Amen po? Kasi pag lagi tayo nakikita ng demonyo na natatakot, hindi natin masusunod. Hindi tayo makakapagpasikat sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko nga, wow Lord, binigyan mo na naman ako ng bagong tutularan si Hope na kahit anong mangyari. Kasi nga, Sister Babes, kahit saan pumupunta, mga kapatid ko kay Kristo, wala na akong takot, madaling araw, hating gabi, amen? Uuwi dito, uuwi doon, amen? Kahit na sinasabi na, pwede kang mapahamak. Ang gabi lang, nung ako po ay umuwi kina Sister Babes, kasi galing po ako ng forestry. Anong oras po ako dumating? Mag-aalas 12. Sabi ni Sister Babes, Mars, buti na lang nauna ka, bakit? Ayun, may nablutan sa baba ng cellphone. Sabi ko, nablutan lang pala cellphone lang pala Amen? Bibigay ko. Bakit? Papalit na kami ni Lord Amen? Kasi kailangan hindi tayo magpasindak sa ginagawa ng demonyo kasi the more na natatakot tayo, mga kapatid, the more na tayo po hindi makakapagpasikat sa harapan ni Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Pang-apat, bilang Kristiyano, paano tayo magpapasikat kay Lord? Dapat hindi po tayo napipigilan or unstoppable. Amen? Hindi napipigilan sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi napipigilan sa paggawa ng kabutihan. Wala pong rest day ang paggawa ng kabutihan. Amen? Kahit sabi mo, paulit-ulit na lang ako tumutulong. Yung iba nga dyan, nagparinig na sa'yo, sister, pray mo naman ako. Wala akong may sayang na bigas. Nasabihin mo, sister, ipipray kita. Aba, kahit 1 kilong bigas, wala ka man lang inabot. Gawa tayo, huwag tayo magpapigil. At sabi nga po mga kapatid, sabi sa Galatians 6:9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Gawa lang ng gawa, mga kapatid. Huwag tayong magpapigil, mga kapatid, sa gawa ng demonyo. Bakit? Kasi minsan, yung mga mahal natin sa buhay, ang ginagamit ng demonyo para pigilan tayo. Sa pagdalo na lang sa prayer meeting bigla na lang pansinin mo, sasakit ulo mo. Pinipigilan na agad tayo. Amen? Minsan mayroong anak mo nag-away, paano ka makakaalis? Ikaw ang referee. Amen? Gawa ng demonyo yan Hello? Pero tingnan mo mga kapatid, kapag hindi ka nagpapigil, umating ka pa rin ng prayer meeting, kahit masama yung pakiramdam mo, naniniwala ako, bago matapos ang prayer meeting, pagaling ka na. Amen? Kanina lang, sabi ko nga, yung demonyo na, kung ito yung sinasample ko, nagtatake note ako, ang sakit bigla ng ulo ko. Sabi ko, bakit sumakit ng ulo ko? Sabi ni Sister Dean, kasi yun ang topic mo Amen? Sinubo ka agad. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko, sakit lang yan ang ulo. Amen po ba? Amen? Minsan susubukan tayo ng demonyo, mga kapatid, para pigilan na sumamba, magpuri at makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga minsan nasa prayer meeting na tayo, tingnan mo, pinipigilan ka pa ni Lord Yung makuha, ang ganda ng kanta, kay saya-saya. Ang sabi sa inyo ni Sister Fe? Mga nakasimaho, hindi lang saya. Parang hindi kayo masaya. Pinipigilan, sabi ng demonyo, huwag kang umiti. Hayaan mo na yung buwan ng kumanta. Part nila yan. Hindi. Kasama tayo doon. 2025 na. Kung nung nakaraang 2024, mga kapatid ko kay Kristo. Tayong lahat parang tuod kung magpuri. Sumasayaw na ng sumasayaw mga kuwan. Tapos tayo nakaganon pa din. Kapatid, magpasikat naman tayo kay Lord. Amen? Hello? Kasi ang sikreto po, para tugunin ang panalangin, yung kahit anong mangyari sa paligid mo, hindi ka mapipigilan magpurit sumamba sa Diyos.
Amen po? Kaya nga maraming himala ang nakakaranas bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Yung hindi nagpapapigil, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, nagpapatuloy, katulad ni Job. Hindi siya nagpapigil eh. Hindi siya nagpapigil ng patuloy na nanalangin kay Lord. Na kahit anong pinagdaraanan niya, kahit may karamdaman siya, dumadaing siya araw at gabi. Amen po ba? Tayo minsan, bato-bato sa langit. Hallelujah! Alam na natin gawa ng demonyo, nagpapapigil pa rin tayo. Amen? Sabi ko nga, thank you Lord, dahil hindi ako, sabi ko nga, binigyan ako ni Lord ng Espiritu ng katapangan. Dahil kung nagpapigil ako sa mga banta ng tatay ko nung nagsisimula pa lang ako sa gawain ng Lord, hindi po ako magiging matatag. Amen? Na kahit masabihin na ako'y binubugbog, susunugin yung mga damit, hindi ako nagpapigil. Bakit? Damit lang yun eh. At least yung damit yung sinunog, hindi kaluluwa. Amen? Maraming ganyan sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nga tayong lahat, kung gusto natin maging sikat, huwag tayong magpapigil sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Tularan natin si... Pumalakpak ang mga gustong tularan si Job. Ayan, pumalakpak ang mga gustong magpasikat kay Lord. Amen? 2025, kapatid, kung marami nagpigil sa'yo na nakaraan, nagawa ng demonyo, yung mga mahal mo sa buhay, ginamit lang sila. Pero ang totoo pumipigil sa atin, sino? Sino? Demonyo, ganun yung system. Yun ang totoo. Yan ang pumipigil sa atin. Kasi kaysa kayo, yung si Satanas, siya ang pumipigil. Mga kapatid, para kay Job, para mapahiya si Job sa harapan ni Yahweh. Pero tingnan mo, hindi siya kailanman napahiya. Amen? Kaya minsan tayo napapahiya. Saan? Kasi yung demonyo, alam niya kung sa kanya tayo o hindi. Akin naman yan eh. 2025 na, hanggang ngayon, natutulog pa rin sa prayer meeting. Hello? 2025 na, mga kapatid. Kaya nga dapat nagpapasikat tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Na kumbaga sa ganito tayong lahat kapag hindi tayo nagpapigil, lalo na kapag dumadanas tayo ng matitinding pagsubok. Kaya naman tayo nakakaramdam ng takot kasi mga kapatid ko kay Kristo, nagpapapigil tayo, parang ganito lang. For example, may isang estudyante na sinabi ng teacher niya na may exam tayo sa Friday. Monday sinabi. Dahil itong estudyante na ito, hindi nag-prepared. Amen? Pagdating ng pagsubok o exam ng Friday, siyempre, napipigilan siya, nakaramdam siya ng takot. Kasi bakit? Hindi siya nag-review, hindi siya nag-aral. Tama? Kaya yung teacher, tinitignan niya yung mga estudyante niya kung sino ang prepared, kung sino ang nag-review, kung sino ang nag-aral. Amen? Ganon din tayo mga anak ng Diyos. Kapag may pagsubok, mga kapatid ko kay Kristo, pinahintulutan ng Diyos, pigilan naman tayo ng demonyo, dahil handa tayo, dahil lagi tayo busog sa salita ng Diyos, lagi tayo nag-aaral, hindi tayo nakakaramdam ng takot, hindi tayo nagpapapigil. Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, 2024 na! Mas pasikat ka naman kay Lord! Amen! Hallelujah! Kaya nga minsan, nakakalungkot, sabi ko nga mga kapatid, sa gawain ng Diyos makikita mo, yung totoong lumalago Amen? Makikita mo sa gawa, sa pananalita, na 2020 nung nakilala mo si Lord, medyo nangyayari ka pa. Amen? Ang dami pumipigil sa'yo para magsalita ka, para mag-share. Pero habang tumatagal ka na, lumago ka na, aba, hindi na ikaw nagpapatawag, hindi ka na nagpapapilit, kusa ka na tumatayo Amen? Bakit? Nagpapasikat ka Lord eto, papatotoo ko yung naranasan ko sa'yo. Amen? Pero kung hanggang ngayon, ang tagal-tagal mo nang umaate ng prayer meeting, nagpapapigil ka dyan sa upuan mo, ano meron dyan sa upuan at ayaw mo tumayo. Amen? Kapatid, 2025, magpasikat naman tayo kay Lord. Bakit? Lahat tayo binibigyan ng blessing ni Lord. Ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero ang tanong, minsan kung sino pa yung walang mga ginagawa sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, sila yung ang daming hinihingi kay Lord. Pengi noon, pengi noon, pengi noon. Amen? Pero hindi
makapagpasikat kay Lord, hindi ginagawa ko ang kalooban ng Diyos. Bakit biglang ang tahimik ninyo? Amen? Mga kapatid ko kay Kristo, tayo pong lahat bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, demonyo ang tunay na kalaban natin. Kaya kung sa gabing ito narito ka, hindi ka nagpapigil, kahit ang daming kanina nga ako nandun po ako sa may, tawag dyan sa may pirmahan yung attendance, ang dami ko naririnig eh. Nagagaling ko lang sa trabaho, dito na agad ako dumiretso. O di ba? Congratulations! Bakit hindi ka nagpapigil sa pagod mo? Yung iba kasi napapagod ako sa trabaho, next week na lang, mas marami akong ginawa ngayon. Naiintindihan na ni Lord. Amen po ba? Masama yung pakiramdam ko. Minsan pinipigilan tayo ng pakiramdam. Last Wednesday, dyan po ako sa KOC. Diba si Tatay Efren. Nasugod po siya ng ospital. Thursday, nag-talk po siya sa may solid cement. Kinabukasan, nasugod siya sa ospital. Wednesday, nandun po siya. Ang lakad niya pa ganito pa. Alam niyo ginawa? Pumunta sa unahan, nagpapagawa. Hello? Kalalabas ng ospital? Amen mo ba? Kasi kapag ikaw, mga kapatid mo kay Kristo, gusto mo magpasikat kay Lord, kahit anong pinagdaraanan mo, ipapakita mo kay Lord, na Lord, lalapit at lalapit ako sa iyo, kasi naniniwala ako, itong pinagdaraanan ko, kaya ko, mapagtatagumpayan ko, dahil kasama kita. Amen? Kaya nga mga kapatid, nandito tayo sa prayer meeting. Huwag tayo magpapigil. Lalo na mga kapatid mo kay Kristo, kung pinipigilan tayo ng demonyo, na huwag makinig, ang daming distraction, lalo na yung pagod mo, yung antok mo. Kaya pag umupong ka pa lang, praise and worship, nakikipagdigma ka na agad. Hindi naman to 3 oras, 5 oras, saglit lang to. Kumpara sa dapat natin ibigay kay Lord. Amen? Kaya maraming Kristiyano, hanggang ngayon ang pananampalataya, tutulog-tulog. Bakit? Sa prayer meeting, laging tulog. Amen? Bato-bato sa langit, huwag sa akin magagalit, palabasin niyo ako sa gate mamaya. Amen? Palakpakan natin ang ating diyan sa buhay. Yung malakas na malakas. Ipanalo naman natin si Lord. Amen? Tingnan mo si Job. Pinanalo niya si Lord eh. Nagtagumpay. Amen? Hindi niya pinahiya si Lord. Tayo, minsan, ibig sa si Lord yung ipanalo natin, ipinapanalo natin yung demonyo. Kaya ngayon narito ka, sabi mo sa katabi mo, hawak mo yung kamay, sabi mo kapatid, congrats. Kasi pinanalo natin ngayon si Lord. Hindi yung demonyo. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Panglima mga kapatid. Bilang Kristiyano, papaano tayo magpapasikat kay Lord? Siyempre, kamanghamang ang pananampalataya. Amazing. Sabihin nga natin, amazing! O sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amazing! Mahalaga yan. Gusto nyo magkaroon ng amazing faith? Gusto nyo? Dapat tayo maging matatag sa pananampalataya. Dapat maging tapat tayo. Dapat hindi tayo matatakotin. Wala tayong takot sa bawat pagsubok ng buhay. Dapat mga kapatid mo kay Kristo, hindi tayo nagpapapigil. Kaya nga amazing faith, hinuli ko yan. Kasi bakit? Kasi yung inyong samahan, amazing God the Father. Amen? Kaya bilang tayo mga member ng amazing, dapat makita sa atin yung grabing pananampalataya, yung mahahanga sa atin si Lord, yung kakahangaan tayo ni Lord. Amen! Hallelujah! Kaya mga kapatid mo kay Kristo, ang sarap. Kasi tingnan nyo, meron isa rin na hinangaan ng ating Panginoong Yesus, yung pinunong senturyon. Kaya tinilagay ko yan, no? Na mga si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga tao, sumusunod sa Kanya. Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Sino to? Yung pinuno ng senturyon. Hinangaan ni Jesus yung faith. Tayo kaya, hinahangaan din ni Lord yung faith natin. Yun, di sumagot ng 5. Bilang ko agad, no? Amen?
Kailangan mga kapatid, amazing faith tayo kasi mga kapatid ko kay Kristo, kung gusto natin maging sikat sa harapan ng Diyos, yung pananampalataya natin sa harapan ni Lord ay maging kapansin-pansin. Yung ahanga si Lord, eto kahit may matinding karamdaman, laging present mo sa prayer meeting. Eto kahit baon sa utang, hindi nawawala ng pag-asa. Naniniwala siyang makakabayad siya sa utang. Yan yung mga amazing faith eh. Amen po ba? Kaya mga kapag po kay Kristo, tayong lahat, hindi po aksidente na tayo po hindi dinala dito ng ating mga kapwa-tao. Ginamit lang yun para hubugin, turuan tayo, upang tayo po ay matuto sa buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid po kay Kristo, sabihin mo sa katabi mo kapatid, pahangain naman natin si Lord. Amen? Tatanungin ko po kayo, sino dito yung walang absent mula nung umattend siya sa prayer meeting? Magpakatotoo, taas ang kamay. Wow! Amazing faith. Amen? Pangalawang tanong, sino dito yung kahit may problema, umaattend pa rin sa prayer meeting? Yung tumadami na Lord! Amen? Nagiging sikat na tayo sa harapan ni Lord. Sino dito yung handang, eto tignan ko to, kung may tataas. Sino dito yung handang iwan ng kanilang hanap buhay para umattend sa prayer meeting? Yan, medyo iba. Okay lang yan. Sabi nga, kailangan magpakatotoo. Amen? Praise the Lord. Yan, 2025 na. Amen? Sino dito yung kahit walang pera umaattend? Siyempre, lahat yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, kung yan, sabi mo sa katabi mo kapatid, congratulations. Dahil amazing. Sabi mo dahil amazing ang faith natin kay Lord. Amen? Ngayon mga kapatid ko kay Kristo, ano-ano ang gantimpala? Siyempre, kapag may pinapagawa si Lord, may kapalit yan, hindi katulad ng tao yan. Si Lord iba eh. Amen? Anong gantimpala ng isang Kristiyanong magpapasikat kay Lord? Ibibigay ang kahilingan. May kahilingan po kayo? Yung iba yata wala. May kahilingan po kayo? Meron! Amen? Tandaan natin, mga kapatid ko kay Kristo, kung gusto natin tugunin ang ating mga kahilingan, huwag tayong magpapaliban sa pagdalo sa prayer meeting. Kung gusto natin tugunin ang ating kahilingan, patuloy tayong lumapit kay Lord. Kung gusto natin tugunin ang ating mga kahilingan, maniwalag manampalataya tayo na tutugunin tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos pag nangako, totoo. Amen? Di ba ang hari na kapag nangako, pag sinabi ng hari, hindi mababalik. Tama? Kung matatandaan nyo, si Hari Herodes. Si Hari Herodes, nung hiniling ni Salome, o anak ni Herodias, yung ulo ni Juan Bautista, dahil nasabi niya na eh. Ano nga nangyari mo? Dahil ginalingan ni Salome, sumayaw ng sumayaw. Dinapahangan niya ngayon si Herodes. So sabi niya, kahit anong nilingin mo, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko. Sabi, ulo sa isang pinggan ni Juan Bautista. Hari, kailangan may isang salita. Binigay. Amen? Diyos pa kaya hindi magbigay sa atin ang ating mga kahilingan? Amen? Kaya mga kapatid, hindi nasasayang yung pagdalo natin dito. Amen po ba? Hindi nasasayang yan. Huwag mo sabihin na pag bumating tayo parang wala, hindi naman tayo na, hindi po totoo yan. Tinutugunan Diyos sa ating mga panalangin. Kung hindi man ngayon, maghintay lang tayo. Dire-diretso ang pag-ate, dire-diretso ang pananalangin, dire-diretso ang pananampalataya, at tutugunin tayo ng Panginoon. Amen! Glory to God! Sabi ko, ibibigay ko sa iyo ang inihiling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna sa mga sumunod sa sino to? Si Haring Solomon. Binigyan ng karunungan ni Yahweh. Kaya ko to sinabi kasi bakit nangyari sa akin? Na dati-dati sabi ko, Lord, paano ako mag-preach? Wala naman akong alam dahil nung wire ako kapag nagsasalita yung preacher, nagsasalita din ako. Wala akong natutunan. Kaya nung ako hilimog ni tatay ni mag-preach, sasabihin ko dyan, amen? Pero pinangawakan ko eh. Humingi ka ng karunungan kay Lord, ibibigay yan. I-answer prayer. Pag nakita
nakita ng Diyos ang laman ng puso mo, na kailangan mo, na gagamitin niya para sa karangalan niya, ibibigay. Amen? O kung mapapansin niyo, kanina pa ako nakatayo dito, dakdak ako ng dakdak. Kanino galing? Kay Lord. Kasi kung salita ko lang, baka tawanan ko lang po kayo dito. Baka magpakyut lang po ako sa inyong harapan. Amen? Binigyan ako ng Espiritu ng lakas eh. Amen? Ng loob. Para ipagsigawan. Yung naranasan ko, abutihan ng Diyos habang ako'y naglilingkod. Amen! Glory to God! At sabi niya sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang mga pagsubok, tingnan niyo, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Amen po ba? Nakahanda na ba kayong tugunin? Ang hina pa rin, tutugunin na nga lang eh. Lahat na nakahandang tutugunin ang kanyang panalangin, kailangan pumalakpak ng malakas. Yung malakas na malakas! Yan! Amen! Kasi pag nakita ng Panginoon Diyos na nagpapasikat tayo, ano man hilingin natin? Ipagkakaloob ng Panginoon. Amen? Pangalawa, syempre, ang gantimpala sa mga Kristiyanong magpapasikat, iingatan ng Diyos. Alam mo naman hindi tayo ingatan, si Job na iningatan. Napansin nyo, sabi, sige, gawin mo ng lahat sa kanya. Huwag mo na siya sasaktan. Amen? Pero yung pangalawa na nakipag-bargain di ba? Sinabi, kaya lang naman yan ganyan kasi yung kanyang physical. Amen? Wala siyang karamdaman. Hinihintulutan ulit, pero ano sabi? Sige, gawin mo. Huwag mo lang papatayin. Lagi may pag-iingat. Tama po ba? Ganon din tayo. Habang tayo po, nagpapasikat sa harapan ni Lord, gumagawa ng kalooban ng Diyos, lagi niya tayong iingatan. Hindi lang tayo, kasama yung ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Ako lagi ko yung danas. Sabi ko nga mga kapatid ko kay Kristo, ako, may mga pagkakataon na nadadapa ako. Pero mga kapatid, iniingatan pa rin ako ni Lord. Kasi sabi ko nga, alam ko na sabi ko na sa inyo, ang laki-laki kong babae pero lamang pa ako. Palagi ako nadadapa. Amen? Pero buhay pa din. O diba? Palagi ako na-hold up. Akala mayaman ako. Pero buhay pa din. Amen po ba? May mga pagdadaanan ka, pero mapatunayan ng Diyos, iingatan ka naman niya eh. Hindi ka niya mababayaan. Amen po ba? Naalala ko po mga kapatid ko kay Kristo. Si Brother Flor, alam ko kilala niyo siya. Si Brother Flor, ikwento niya lang sa akin, share niya, na sumakay daw siya sa isang jeep. Kating gabi na dahil galing siya ng hayo, mga kapatid ko kay Kristo, umupo siya sa may likod ng driver. Maya-maya, may sumakay na dalawang lalaki, may dalang sako, at nilabas yung kanilang sandata para hold upin lahat na nakasakay doon. So ano nangyari mga kapatid? Nilalagay na doon sa sako yung wallet, yung bag, etc. Ano-ano pa. Pagdating kay Brother Flor, dahil nananalangin siya, alam niyo mga kapatid, yung dalawang magnanakaw, humaripas ang takbo bumaba sa sasakyan, inihagis yung sako pabalik sa kanila at tumakbo. Grabe no? Ano kaya nakita kay Brother Flor? Amen? Marahil. Sabi ko nga po, iningatan siya ng Diyos, pati yung kanyang mga kasama doon sa loob ng sasakyan. Amen? Kaya sabi ko nga, naalala ko tuloy, mga kapatid, nung ako po'y kwarto lang dyan sa plaza. Nung ako po'y kwarto dyan sa El Shaddai sa plaza, pagpapawi po ako ng Pasig, madalas, wala nang halos akong kasakay. Minsan ako po'y umupo sa gitna pa, maya-maya may sumakay na dalawang lasing, ginitnaan pa ako. Siyempre mga kapatid, hinihipo yung ganito ko. Eh ako naman po, in Jesus' name, sabi ko talaga. Pero natatakot na ako dati, sabi ko, Lord, wag mo akong pabayaan. Anong ginamit ni Lord? Yung driver, bumaba, itinigil, kumuha ng tubo, bumaba ka dyan, huwag niya basusin babae. Bumaba. Hindi ako na-rape. Amen? Nahipo lang yung tuhod ko. Amen? Pero iningatan pa din. Amen mo ba? Kasi sabi ng pangako yan ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos kapag ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Nagpapasikat tayo. Amen! Kaya sabi mo sa katabi mga kapatid, tandaan mo, kapag sumunod tayo kay Lord, hindi tayo lugi. Amen? Hallelujah. Sabi po, ito, tatagal-tagal ko kung nag-aayag. Nung nabasa ko to, sabi ko, wow, ang ganda. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa panganib, ikay ililigtas.
Dito 2 beses inulit, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Di ba grabe? Sabi ko, amazing ka talaga, Lord. Bakit? Kasi hanggang ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, hindi lang ako iniingatan niya kahit yung mga anak ko. Amen? Kahit na sinabi ko dati sa inyo na inuusgan ako ng mga kapitbahay ko ng isa sa mga anak ko mabubuntis o isa makakabuntis kasi lagi akong wala. Lagi ko iniiwan dahil nagsuserve ako. Pero ngayon ano nangyari? Yung mga tumutuligsa sa akin, yung mga kapitbahay namin, yung mga tropa ng anak ko, mga 4 na ang mga apo nila, ako wala pa rin apo hanggang ngayon. Amen? Iningatan lang kasi mga anak ko, kaya pag tinatanong ko, wala ba kayong balak mag-asawa? Ma, ikaw ang may sabi. Hanapin namin yung lalaking bigay ni Lord, yung babaeng bigay ni Lord. At kapag kalooban ni Lord, magaganap yun. Hayaan mo, sabi mo, Mama, magsawa muna kami sa pagiging binat at dalaga. At sumusunod kami sa pamantayan mo. Sabi ng babae ko, di ba sabi mo, pag nagmamadali, may hinihingi, huwag ibigay. Amen? Kapag may boyfriend siya, ba't kayo nag-break? Eh, hinihingi eh. Di ba? Bakit ba? Sabi mo, di ba? Amen? Amen? Iniingatan, bakit? Kapag sumusunod sa kalooban ng Diyos, iingatan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At syempre, sa pangatlo, etimpala, pagpapalain. Amen? Tingnan niyo po to. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop. At pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip kayo mga magpapangutang. Amen! Sa ibang bansa kasi yung kumakapag ko kay Kristo, hindi lang para yan sa mga taga-Israel, kundi para sa ating lahat. Amen po ba? Na kung dati-dati marami akong naririnig, na dati siya yung nangungutang, ngayon siya na nagpapautang. Amen po ba? Kaya nga napakaganda na habang tayo gumagawa ng kalooban ni Lord, nagpapasika tayo sa harapan ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Amen? Katulad ng ginawa niya kayo, lahat ng nawala, hayop, ibinalik ng 2 ulit. Amen po ba? Yung mga anak na namatay, ibinalik ng Panginoon. Bakit? Kasi nung magtagumpayan ni Job, yung pagsubok. Kaya tayo, maraming tao, sinasabi, Lord, pagpalain mo naman ang buhay ko. Amen? Kaya lang ang tanong, pinagpapala naman talaga tayo ni Lord eh. Kaya lang na-appreciate ba natin ang ginagawa ng Diyos? Kasi madalas natin bilang tao pagpapala lang material. Amen? Gusto niyo pagpalain? 5 na naman yung sumagot. Gusto niyo pagpalain? Amen! Sa totoo lang, kapag tayo kumakabad ko kay Kristo, pagpapalain naman talaga tayo ng Panginoon eh. Sabi ko nga kanina, iingatan tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Sa pangatlo, pagpapalain tayo. Kung gusto natin pagpalain tayo ng ating Panginoon, pagkatapos nito, una, pag nakauwi ka ng ligtas sa bahay mo, pagpapala na yun. Amen? Pangalawang pagpapala, mga kapatid, yung ikaw ay punong-puno ng kagalakan na nakatagpo mo si Kristo ngayong gabi. Amen? At syempre, yung pangatlong pagpapala, yung kinabukasan, nagising ka, ay grabe, pagpapala yun. Kasi marami 2024, namatay na. Ito 2025, umabot ka pa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa mga simpleng ginagawa ng Diyos, learn to appreciate. Amen? Kasi pagpapala yung blessing, katulad ng ginawa kay Job, ibinalik lahat. At ang sabi mga kapatid, pararamihin niya ang mga anak. Yung dating mga anak ay isa, magiging 2. Gusto niyo pang magkaanak? Kaya, praise the Lord. Amen? Hallelujah. Sabi pararamihin sa lahat ng bagay, kahit sa mga material, pagpapalain tayo ng Diyos. Alam niyo ako, sobra po akong tuwang-tuwa. Bakit? Kasi kada taon, nung ako po'y bago pa lang nagsisimula sa gawain ng Diyos, preacher na ako, tuwang-tuwa ako pag magdi-December na. Bakit? May magre-regalo na naman sa akin ng bag. Sino yun? Yung dati naming head na nanay ni Brother Lydon.
Kada bago mag-December yan, nagpapabalot na po yan ng bag para sa mga preacher. Lalaki man o babae, babalutan niya. Excited ako! Ako pa kayo namimili ng kulay. Kasi ako taga-balot eh. Sabi ko, magkakaroon naman ako bagong bag. Alam niyo po ba bakit? Kasi nung bata pa po ako, wala akong bag. Nasasabihin ko na akin. Amen? Kumbaga sa ano yun, nanghihiram lang ako. Pero nung naglingkod ako kay Lord, ang sabi, ibibigay ang lahat ng bagay. Amen? Kasama yung mga pangangailangan natin. Amen? Ngayon, 2025, nung ako po ay hindi na po pala ako taga-Laguna, taga-Naik, Cavite na po ako. O di ba napalayo? Pinahakot ko yung gamit ko doon sa bahay ng kuya ko. Nung nagliligpit ako, nakaipon ako lahat ng mga regalo sa akin na bag, nasa 75 pieces. Sabi ko, kaya ka na pala kalamit ng bag? Sabi ng kuya ko, ang dami niya ng gagawin mo dyan. Pinili ko po yung mga mas gagamitin ko kasi nga niloloko po ako nila Tatay Jing minsan. Pag daladala ko, grabe talaga itong anak ko na to. Pinagpala, bag pa lang. Amen? Kasi ang gaganda. Amen? So ginawa ko, hinati ko po. Nilagay ko sa sako yung iba, pamimigay ko na. Gusto niyo? Puntahan niyo sa Naik, Cavite. Ang hirap bitbitin nun. Amen? Kaya sabi ko, magme-message po ako sa mga pupuntahan ko. Sabi ko, pag gusto niyong bag, message nila ako, magdadala ako. Amen? Palakpakan natin si Lord! Hallelujah! Kasi mga kapatid, totoo. Pangako yan ng Diyos eh. Kahit bagay, gagamitin niya para mapangiti niya tayo. Amen po ba? Hallelujah! Glory to God! At sumunod, syempre, sa panguli, pagtatagumpayin. Di ba si Hope nagtagumpay? Amen po ba? Si Hope nagtagumpay, tama? Gusto niyo magtagumpay? Ang susi, magpasikat tayo kay Lord. Amen po? Tignan niyo. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi din sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mababangong halimuya ng pagkilala sa Kanya. O diba? Pag tayo po mga kapatid nagtagumpay sa pagsubok, kasama tayo sa parada ng mga tagumpay. Amen? Kaya nga sabi ko, Lord, salamat mo sa topic na ito. Bakit? Kasi nung Wednesday na mga kapatid ko kay Kristo na pag-usapan namin ito na sa Sterling. Sabi niya, Mars, ang ganda pala niyan. Kasi bakit? Challenge ko sa atin eh. Amen? Challenge ko sa atin, bakit? Marami kapag sa gawain ng Diyos, lalamya. Pero pag sa party-party sa mga birthday yan, buhay na buhay. Amen? Pagdating sa kantahan sa video, okay, ang lakas pa ng boses, tinotodo yung volume. Pero pag nag-worship kay Lord, binubulong lang. Amen? Pagdating sa pagsasayaw, hallelujah, binanggit ko kanina, nagsasayaw na doon sila sister ko, tinitignan ko, grabe, nagwawala sa likod. Pero pag tinitignan ko nasa harapan ko, kasi nasa likod niyo, ang lahat ay magsasaya. Hallelujah. Amen? Wala ka saya-saya. 2025 na. Ibigay na namin gabit. Bakit? Hindi niyo alam kung sa susunod na linggo nandito pa kayo para sumayo kay Lord. Amen po ba? Every day, making sure ibigay natin ang gabi. Magpasikap tayo kay Lord. Amen! Hallelujah! Glory to God! Kaya nga mga kapatid, sa gabing ito, itong topic na ito, gawin natin ito, i-apply araw-araw na Lord, gusto ko magpasikat sa'yo. Gusto kong tularan si Hope. Kasi bakit bago ko ito sinabi sa inyo, ako muna. Sabi ko, Lord, gusto kong tularan si Hope. Grabe yung faith. Biruin mo, hindi ko pa naranasan na sunod-sunod, anak mamatay. Amen? Amen po? Hinihanda tayo ng Panginoon eh, kasi ito ang realidad ng buhay. Marami tayong pagdadaanan, hindi natin alam, iba't iba. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat sa pagtitiwala mo. Salamat nakilala kita. Bakit? Kasi kung hindi kita nakilala malamang, mga kapatid ko kay Kristo, hanggang ngayon miserable pa rin ang buhay ko. Amen? Pansinin yung mga dati niyong masama dito. Dati-dati, ay nakita ko si Sister Jen kanina. Amen? Sinasabing Jingjing, na katugunan ng panalangin. Amen? Dati-dati, di ba nakaupo lang siya? Nakikinig. Eh dahil sa mga kapatid ko kay Kristo,
bunso, gusto niya magpasikat kay Lord, nagpagamit. Amen po ba? Hindi siya nanatiling nakaupo lang. Kaya nga dumayo kanina sa San Lorenzo eh. O di ba yung mag-asawa si Sir Louie? Si Brother John. Una kong kita doon sa CLSS. Doon pa sa may madulo na, hindi ko matang. Basta doon. Nakita ko doon. Tapos pagbalik ko dito doon sa may chapel nyo, nakita ko nandun na sila. Nakaupo lang. Tapos pagbalik ko, nag-MC na. Nag-level up. Ilan mo ba? Naku, saan hindi habang panahon nakaupo lang, meron tayong gagawin. Mga kapatid ko kayo, hindi lang nakaupo. Dapat sikapin natin ang Lord, pinagtiwalaan mo kami, gagawin namin kung anong kalooban mo. Amen? Sino ba, hindi lang din sila lagi dito. Bakit? Kasi mas maraming pinagkatiwala ang Diyos sa kanila. Amen po ba? Kaya tayo narito, bata pa na matanda, magpasika tayo kay Lord kasi walang nakakaalam. Alam niyo, bago ako dito tumayo, last Thursday, si Brother Ray Apolonio, na rin dito, may binahagi siya. Yung isang anak daw, mayaman po 7 years old o 8 years old, pumiling na yung magulang umuwi kasi birthday. So sabi ng nanay, tatay, hindi kami makakauwi. So sabi ng bata, malungkot, malakas naman eh. Pero alam niyo, after 3 days, napatay yung anak nila. Sising-sisi sila na hindi pinagbigyan. Bakit? Wala naman nakakaalam kung kailan tayo mananatiling buhay sa mundo na to. Kaya habang tayo may hininga ngayon, bago tayo lumabas dito, makipag-isa tayo kay Lord. Kailan pa natin ibibigay yung buhay natin kay Lord? Yung lakas, yung talent, yung talino, yung karunungan, kung huli na ang lahat. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung gusto mo na pagpalain ang buhay mo, ingatan ka ng Diyos, magpasika tayo kay Lord. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa oras nito tayo po itumayo. At naniniwala po ako na sa gabing ito, kinatagpo tayo at patuloy tayong kakatagpuin ng ating Panginoon. Amen po? Ipikit niyo po ang inyong mga mata sa oras na ito. Dahil, sabi ko nga po, lahat tayo ay mayroong pagdaraanan sa buhay natin. Marami tayong struggle, maraming pagsubok. Pero naniniwala po ako na habang tayo gagawa, susunod sa kalooban ng Diyos, kapatid, hindi natin bibiguin ng Panginoon. Katulad ni Job, pagtatagumpayan natin lahat yan. Ngayon, sa gabing ito, ilagay mo ang dalawang kamay sa tapat ng iyong puso. Na sa oras na ito, ibigay natin ang ating buhay, ibigay natin ang ating puso sa ating Panginoon. Na sa oras na ito, Lord, we give you our heart. I-desire natin, mitiin natin na ang puso natin ay maging katulad ng puso ni Job. Na tayo maging matatag sa pananampalataya, na tayo maging tapat, na isang buhay kung ano pinapagawa ng Panginoon. Na katulad ni Job, walang takot, na kahit na nawala ang kayamanan, kahit na nawala ang mga mahal sa buhay, kahit na nagkaroon ng matinding karamdaman, kapatid, nagkaroon pa rin siya ng amazing faith. Desire to give our heart to God to do the will of our Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kapatid, narito ngayon si Lord. Kausapin natin siya. Na kahit ano man ang ating matitinding pagdadaanan pa, ngayon 2025, kung napagdaanan natin 2024, nakayanan natin dahil sa tulong at tagumpay ng Panginoon. Ngayon, hindi rin tayo kababayaan ni Lord. Pero makita naman natin kay Lord, kapatid ko kay Kristo, na nagsusumikap tayo na gawin talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Lord, we give you our hearts tonight. Lahat ng
Holding all my heart, I worship you. Lord, I have within me. I give you praise. I give you praise. All that I adore. All that I adore is in you. Come on, sing it by the finger. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kapatid, sa gabing ito, tunay ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Siyang Diyos gawa ngayon at magpakailanman. Na kapag nakita ng Diyos na kahit mahirap siyang sundin ang kanyang kalooban, ginagawa pa rin natin. Kahit nasukdulan na tayo mahirapan, kahit nasukdulan na tayo mawalan minsan, kapatid ko kay Kristo. Pero tandaan natin, hindi tayo lugi kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapatid, tularan natin si Hope. Na si Hope, naging kapansin-pansin, hinangaan siya ng Panginoon, naging proud ang ating Panginoong Diyos kay Hope. Make it proud din sa atin ang ating Panginoon, na sa bawat ginagawa natin, ipinagmamalaki tayo ni Lord kay Satanas, na hindi niya tayo mawawayaan, na si Satanas ay laging talunan sa buhay natin, dahil tayo ay iniingatan ng Panginoong Diyos habang tayo hihinga. Kapag nakita ng Panginoong Diyos, kapatid, na tayo ay patuloy na naglimiti ng Lord, your will be done. Lord, ang kalooban mong laging masunod, ibibigay namin ang aming buhay, ibibigay namin ang lahat-lahat sa iyo. Maging sikat lang kami sa harapan mo, dahil namin ano man ang meron kami, hindi namin ito pag-aari. Lahat sa iyo to, Lord, kaya hindi namin ipagdadamot yung talent namin, hindi namin ipagdadamot yung talino namin, hindi namin ipagdadamot yung kayamanan namin, hindi namin ipagdadamot ano man ang meron kami, dahil ito'y lahat sa iyo, Lord. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo kami na maging design ng puso namin ay ang patuloy kang purihin, patuloy kang sabahin, patuloy kang paglikuran. Hallelujah! Desire to worship the Lord. Is my desire. Bigyan natin ang pangalan ng Diyos. Lord, with all my heart, I worship
right time, na patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Ipagkatiwala natin yan, na ngayon sa oras nito, gamitin natin ang amazing faith natin kay Lord. Itataas mo yung dalawang mong kamay kay Lord, na para ka bang sumasahod, humihingi, na sa kamay mo na yan, ilalagay mo sa iyong isipan na i-answered prayer at i-aabot ni Lord. Ilalagay ni Lord ang katugunan ng ating panalangin sa ating mga palad. Taas mo yung kamay mo na yan kung naniniwala ka na naririto ang Panginoon, na ngayon anuman ang iyong pinagdaraanan, ibibigay ng Diyos. Kapatid ko kay Kristo, ang katugunan ng iyong panalangin. Kung ikaw man ay nanghihina sa bawat problema ng buhay, kung ikaw man ay may karamdaman, kapatid ko kay Kristo, tandaan natin na ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng tao na kaya niyang pagalingin dahil walang imposible kay Lord. Kapatid, kung ikaw ay baon sa utang, sabihin mo kay Lord. Kasi kung ang kanyang kaisa-isang anak ay naibigay niya, how much more pang bayad mo ng utang? Kapatid ko kay Kristo, napakayaman ni Lord. Sa oras na ito, hilingin mo, name it, claim it. Amazing faith, kapatid. Ngayon tayo magpatingin kay Lord. Ang ginin natin na ngayong gabi, tayong lahat, tutulungan tayong gawin ang kalooban ng Panginoon. Because our God is our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, who is more than enough. Ibibigay niya kayo, kapatid. Sige, kapatid, itaas mo rin kamay na yan. Hilingin mo kay Lord yung mga imposible. Dahil sa Diyos walang imposible. Lahat ng kaibigan mo, papakinggan niya ng Panginoon. Hayaan mo na pakinggan niya ang pagsamo natin sa gabi ito. Hallelujah, yes, Lord. Amen. Lord, pakinggan mo po ang panalangin ng aking mga kapatid. Ano man ang kanilang kahilingan? Pagkaya mo namin ito'y ayon sa ibanal na kalooban. Yes, Lord. Jehovah Jireh. Yes. You are with me. To supply what I need. You're more than enough, Lord. You're more than enough. So much more than enough. More than enough. Once again, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. My provider. You are more than enough. You are more than enough. For me, Jehovah Jireh. Yes, Lord. You're my healer. Gagalingin niyo ang lahat ng may karamdaman sa gabi ito. Mula ulo at talampakan. Jehovah Jireh. Yes, you are with us. You supply all our needs. Thank you, Lord. You're more than enough. So much more than enough. More than enough. You're more than enough. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Kapatid ang Panginoon, ibinubusay ka sa kanyang mga biyaya sa ating kapakanan. Hallelujah. Ang mga makapagyarihan ng Diyos. Ang kapit mo, kapatid. Yung kalingan, yung kanyang material, yung kanyang pisikal. Narito siya pa rin sa kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're more than enough. So much more than enough. More than enough. You're more than enough. You're more than enough. So much more than enough. More than enough. Hallelujah. Yes, Lord. Alam namin na tapat kasi yung mga pangako. Lord, tinanggap namin sa gabing ito ang pagpapala. Pagpapalang pisikal ang lahat na may karamdaman. Lord, alam namin na pinagaling mo. Alam namin
ikaw ang Diyos na napakabakapangyarihan. Ang hindi kaya ng tao, hindi kaya ng mga gamot, ang hindi kaya ng doktor. Lord, walang imposible sa'yo. Dahil napakabakapangyarihan mo. Lord, tinanggap namin, Panginoon, ang pagpapala ng emosyonal. Lord God, karunungan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Lord, lahat, Panginoon Diyos, sa walang kapayapaan, hindi makatulog. Lord, naniniwala kami, Lord, sa gabing ito, Lord, magiging mahimbing ang tulog ng bawat isa sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa aming mga isip, sa aming mga puso. Lord, sa gabing ito, alam namin, pinagpala mo kami sa material. Material na kailangan namin araw-araw, Lord. Pambayad ng matrikula ng mga anak, ng mga apo, pambayad ng wifi, pambayad ng ilaw, tubig, o ano man, Lord. Naniniwala kami, Lord, na tinanggap namin at tatanggapin namin patuloy ang pagsusuplay mo ng lahat ng aming pangangailangan dahil ikaw ang Diyos na hindi sinungaling. Hindi, Lord, pinagpala mo kami, Lord, sa spiritual. Na Lord, alam namin, hindi namin lagi na ibibigay ang pinaka-the best sa iyo. Hindi namin nagagawa ang kalooban mo. Pero sa gabing ito, Lord, alam namin na pinagpala mo kami sa spiritual na magiging masindi kami sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Na sa bawat kilos, sa bawat galaw namin, Lord, yung kalooban mo ang magaganap. Yung kalooban mo ang susundin namin. Katulad ni Job. Lord, sa gabing ito, alam namin kapag nagpasikat kami sa iyo, mararanasan namin kung anong ginawa mo kay Job. Kaya Lord, salamat sa paglabas namin sa dakulugan na ito na pinabanan mo. Kaming lahat ay meron naman bit-bit, taglay, dala-dala ang mga biyaya na ibinuhos mo, ibinigay mo sa aming mga palad. Na ito rin ay gagamitin namin para sa ibang tao, sa aming kapwa na makatulong at maibahagi namin, Panginoon, kung gaano ka makabuti sa buhay namin, na ikaw ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na gagamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord, na makapag-akay pa ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. Kaya Lord, sa gabing ito, salamat sa iyo lahat ng kapurihan, karangalan at patuloy na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Your divine protection, hindi lang sa sarili namin, kasama ng aming buong pamilya. Lord, naniniwala kami ang amazing God the Father ay lalo pa, Panginoon, pagpapalain. Lahat na naglilingkod, lahat, Panginoon, ng member of God, lahat maging mga awit, manunugtog, Lord, alam namin walang nasasayang sa lahat ng pagpapagal namin. Dahil nakikita mo ito, napapansin mo ito, Lord, katulad ng pagpansin mo kay Job. Kaya sa gabi nito, Lord, salamat. Sa namin lahat itatagubilin ang aming buhay at patuloy kami magtatagumpay dahil ikaw ang Diyos ng banal na tagumpay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit, magpakailanman, magpaswalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalalang sulong langit, magpakailanman, magpaswalang hanggan. Tayo pong lahat sabay-sabay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapag sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin.